Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel ko, ako po si Jackie. Nag-a-upload po ako ng mga video about sa aking life experience, sa aking journey sa pagtatrabaho abroad bilang isang domestic helper o OFW. At ngayon kasalukuyan ako nagtatrabaho dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Ngayon, mag-share na naman ulit ako ng isang topic na maaaring makatulong sa inyo at makakuha kayo ng idea. So, ang topic na isi-share ko sa inyo for today's video ay tungkol sa mga tanong ng ating mga kababayan na parating nanonood sa mga video ko, parating nakasuporta sa akin. So, ito yung mga tanong nila, sasagutin ko isa-isa para makatulong ako at makakuha kayo ng idea. So, ito ang tanong ni Kimberly Nomboy. Shout out sa iyo, kabayan. So, ito yung tanong mo, kabayan Kimberly Nomboy. Shout out sa iyo. Ma'am, sana masagot niyo po ako. Sabi kasi ng agent ko, may employer na po ako. Doktor daw po. Tapos dalawa kami kukunin. Taga Davao po ako, ma'am. Totoo po ba kaya yun, ma'am? Kahit wala pa kaming medical, PIDOS, OWA, TESDA, may employer na kami kaagad? So, ang sagot ko dito sa tanong mo, kabayan, possible po na mayroon na kayong employer. Kasi nagpasa kayo ng biodata nung unang-unang pagpunta nyo sa agency. So, di ba yung unang pagpunta nyo sa agency, in-interview kayo, tapos ipinasa nyo yung mga valid ID nyo at passport nyo. Kung ex-abroad na kayo. Pero kung first-timer kayo, nagpasa kayo ng mga valid ID at nagpasa kayo ng biodata. So, ganun yung mga pagproseso kapag mag-a-apply tayo sa isang legit na agency or legal na agency. So, ang unang-una nating gagawin, pag magpunta tayo sa legal na agency, tapos mag-apply tayo, bibigyan kaagad tayo ng biodata. So, fill upan natin yon at i-interviewin tayo, magpapasa tayo ng valid ID or di kaya passport. So, yun yung unang-una nating gagawin. Ang ibig sabihin nun, pag ipinasa na natin yung ating biodata, ima-market na tayo sa ibang bansa na counterpart ng agency sa Pilipinas. Kaya nga, kapag nagpasa na tayo ng ating mga dokumento at yung pinilapan nating biodata, i-schedule kaagad tayo para medical. So sa ibang mga agency, ang mga aplikante pinapa-pre-med nila. So, binibigyan nila ng referral para mag-pre-med. Magpakuha ka muna ng dugo at yung urine mo, stool mo, ipanan ka ng dugo para malaman nila kung may sakit ka ba or wala. So, pinapa-pre-med ka ng isang agency para masiguro nila na fit to work ka talaga. So, kapag lumabas na yung resulta mo, so ipapasa na nila yon sa agency. I-report na ng clinic yon sa agency. So, ibig sabihin, ima-market ka na nila sa counterpart na agency dito sa ibang bansa. Yung ginagawa ng isang legal na agency. May posibilidad ka ba yan na may employer ka na, nasili ka na ng employer. Kasi kapag ipinasa na nila yung biodata mo dito sa counterpart nila na agency sa ibang bansa, masisili ka na ng employer. So makikita na ng mga employer yon yung biodata mo dito sa ibang bansa. Dito sa agency nila, sa counterpart nila na agency sa ibang bansa. So may posibilidad ka ba yan na totoo yung sinabi ng agent? Kasi yung agent, sila kasi yung nakakaalam niyan kasi tatawag yung agency dito sa ibang bansa, sa agency nila sa Pilipinas. Magsasabi yan sila na itong si Kimberly may employer na, nasilik na ng employer. So sila yung magbibigay ng informasyon. Kaya alam ng agent yan kung may employer ka na ba or wala. Pero ang ihintayin mo talaga kung totoo yung sinabi ng agent na doktor yung employer mo kapag dumating na yung kontrata mo at visa mo. Doon mo malalaman kung totoo ba talaga yung sinabi ng agent. So, yun yung kailangan nating tandaan kapag
dumating na yung kontrata, malalaman natin doon kasi makikita mo yan doon kung ilan sila sa pamilya nila, doon mo malalaman. Doon mo malalaman kung totoo ba talaga yung sinabi ng agent. So, yun lang yung sagot ko, kabayan. May posibilidad na mayroon ka ng employer. Kasi once na nagpasa ka ng biodata, imamarket na nila yun sa ibang bansa, sa agency sa ibang bansa. So, yun yung sagot ko sa tanong mo, kabayan. Sana na-explain ko ng maayos at nakatulong ako sa iyo, naintindihan mo. Thank you sa comment mo, kabayan. So, proceed naman ako sa pangalawang comment. So, sa previous ko na video to, tanong si kabayan, title ng video ko, paano malaman na may visa, kontrata at employer ay isang aplikante? So, ito yung tanong ni kabayan. Sis, natawagan na ako ng agency sa Saudi at naka-video call kaming dalawa. Ako daw na-select sa employer. Then sabi ng agency sa Saudi, mag-send daw ako ng video. Ano bang ibig sabihin noon? So kapag sinabihan ka ng agency na magpasa ka ng video, ang ibig sabihin nun, gagawa ka ng video, i-introduce mo yung sarili mo. Kung ikaw ba ay ilang taon na, kung married ka ba, kung ilan yung anak mo, kung ano yung mga previous na trabaho mo, doon mo sasabihin sa video. So gagawa ka ng video, kabayan. Kahit maiksi lang na video, basta i-introduce mo yung sarili mo. Kung ano yung pangalan mo, kung saan ka nakatira, kung ilan yung anak mo. So, yun yung ibig sabihin nun, kabayan. Kaya gusto ng agency sa Saudi na mag-send ka ng video. So, i-introduce mo yung sarili mo sa kanila. So, yun yung ibig sabihin nun, kabayan. So, thank you sa comment mo, kabayan. Sana nakatulong. Nakalimutan kong isulat yung pangalan mo dito. So, shout out sa iyo, kabayan, at maraming salamat sa iyong suporta. So, ito yung next na comment. So, nag-comment naman si kabayan Gelsonico 125. Shout out sa iyo, kabayan. So, nag-comment siya sa previous ko na video. Ang title nun, paano ko nakuha yung 20,000 financial assistance ng OWA. So, yun yung title ng video ko. So, nag-comment si kabayan Gelsonico 125. Ito yung comment niya, paano pag di nag-business? Paano pag di mag-business? Kasi employed na sa Pilipinas. So, kahit wala kang business, kabayan, gagawa ka doon ng business plan. Kasi isa yon sa mga requirements doon sa OWA. So, kailangan mong gumawa ng business plan. Kailangan mong magpa-picture sa, for example, tindahan, sari-sari store. Kailangan mong magpa-picture sa isang barangay tanod sa lugar nyo. So, yun yung ginawa ko. Nagpa-picture ako sa isang barangay tanod at ipinaprint ko siya. Kasi kasama yon sa kanilang mga requirements. Kailangan kasi mayroon tayong business plan. So, kasama yun doon. At saka yung picture, kasama yung barangay tanod sa lugar natin kung saan tayo nakatira. So, kahit employed ka, kabayan, kailangan mong gumawa ng business plan. Kasi barangay tanod sa lugar natin kung saan tayo nakatira. So, kahit employed ka, kabayan, kailangan mong gumawa ng business plan. Yun kasi ang requirements ng OWA. Isa yun sa mga requirements nila. Sobrang dami ng requirements, kabayan. Kailangan mong gumawa ng business plan, kailangan mong isulat doon kung ano yung business mo, kung saan nakatayo yung business mo, kailangan mong magpa-picture sa barangay tanod. Sobrang dami ng requirements. So, hindi po talaga biro ang mga requirements na ipapasa kapag kumuha ka ng financial assistance sa OWA. Ang ginawa ko, kinausap ko yung barangay tanod sa amin, tapos nagpa-picture kami. Tapos doon lang sa bahay namin, nagpa-picture kami kasi may binili akong oven, so pwede na yon. So ang ginawa kong business plan is
bikiri. Tapos naglagay ako doon ng mga ingredients, kung ano yung mga ingredients ko sa pagbibikiri, kung magkano ang halaga nun. So, yan yung mga isinulat ko doon. Tapos, pinacheck ko doon sa OWA sa Bacoor, sa SM Bacoor. May OWA dyan sa SM, sa loob ng SM, may OWA dyan. So, magtanong lang kayo sa guard. Doon ko pinacheck kasi sobrang layo ng Calamba, Laguna. So, doon ko ipinasa yung mga requirements ko. Tapos, inapprove naman ni sir, nagsabi lang siya kung ano yung kailangan kong baguhin. So, binago ko yon at na-approve naman. So, nakuha ko yung aking financial assistance na 20,000 pesos. So, maraming salamat sa iyo, kabayan, sa comment mo. Sana nakatulong. At sa next naman, proceed ako sa comment ni kabayan Mama G Tamayo. Shout out sa iyo. So, ito yung comment mo. So, nag-comment kasi siya sa previous ko na video ang title noon is Mga Balidriso ng Isang Domestic Helper OFW. Nag-comment si Mama G Tamayo at ito yung tanong niya. Shout out sa iyo. At ito yung tanong mo. Akin po, baka sakali masagot mo. May employer na po ako, Malaysia. Tapos, na-training ng PIDOS. Waiting na daw kami ng visa at contract. Kaso sabi, till 2 months. Kaso lampas na. Sadya po ba matagal ang visa kahit saan? Salamat po. At salamat din sa comment mo, kabayan. Sabi niya, mukha blooming ka diha sa amo mo. Hihi, ingat, salamat. So, thank you, kabayan. So, pag nandito kasi tayo sa ibang bansa, kabayan, ma-blooming tayo sa mga problema. Kahit marami tayong problema, ma-blooming tayo. So, joke lang yung, kabayan. So, thank you sa comment mo. So, ang sagot ko, kabayan, may mga pagkakataon na matagal ang visa dumating. Kasi, yung visa kasi, dadaan pa yan sa Philippine Embassy dito sa ibang bansa. So, sa sobrang dami ng mga OFW na nag-a-apply, antayin mo lang, kabayan, mag-antay ka lang ng mga ilang buwan pa kasi hindi talaga agad-agad makarating yung visa dyan sa Pilipinas dahil napakadaming mga domestic helper OFW na nag-a-apply. So hindi lang naman kasi ikaw yung nag-a-apply, kabayan. So napakarami, ilang libo ang mga aplikante na kailangang asikasuhin ng Philippine Embassy. Dadaan pa kasi yan sa Philippine Embassy, kabayan. Hindi yan direkta sa Pilipinas agad-agad, hindi. Lahat ng mga dokumento, dumadaan yan sa Philippine Embassy dito sa ibang bansa. Chine-check yan nila lahat ng mga dokumento, kontrata, visa, yung mga papeles natin, lahat-lahat, chine-check yan ng Philippine Embassy at DMW dyan sa Pilipinas. Yan yung trabaho ng DMW at Philippine Embassy. So, para legal tayong makaalis dyan sa Pilipinas at legal tayong magtatrabaho dito sa ibang bansa. So, yun lang yung sagot ko sa tanong mo, kabayan. So, mag-antay ka lang kasi hindi lahat ng visa mabilis makarating dyan sa Pilipinas. Kailangan mo talagang mag-antay ng mga ilang buwan pa, kabayan. So usually, ang isang aplikante, mag-aantay talaga siya ng 3 months. Sa pag-a-apply talaga, sa pagproseso ng mga papeles, sa pag-aantay sa pagdating ng visa, kontrata, at marami pang iba sa mga dokumento, ipaprocess, mga NBI, sa lahat-lahat, medical, kailangan 3 months talaga ang kailangang tiisin ng isang aplikante. So, kailangan, pag nag-apply ka, habaan mo na yung pasensya mo, kabayan. Ganon talaga ang buhay aplikante, buhay OFW. Napakahirap. Sa pag-a-apply pa lang, kabayan, mahirap na. So, napakadaming sakripisyo ang kailangan mong tiisin, kabayan. So, kapag mag-apply ka, pabalik-balik ka pa sa agency, pabalik-balik ka sa medical, kung ma-unfit ka pa, babalik ka na naman sa medical, at kukuha ka pa ng NBI,
kukuha ka pa ng PIDO certificate mo. So marami kang gagawin. Kung halimbawa isa kang first time, so magte-TESDA ka pa, mag-UOA ka pa. So napakahirap, kabayan, ang pag-a-apply. So ang sagot ko sa tanong mo, kabayan, antayin mo na lang yung visa na dumating, kabayan. Sabayan sila, visa at kontrata. Minsan nagsasabayan sila. Kasi kapag nakapirma ka na ng kontrata, may visa ka na niyan. Ibig sabihin yan. So siguro, kabayan, darating na yung visa at kontrata mo, sabay na. So after niyan, kabayan, kapag nakapirma ka na ng kontrata, mabilis na lang. Kasi ang pag-proseso niyan, mabilis na lang, hindi ka na matatagalan. So kapag nakapag-PIDOS ka na, mag-ready ka na kasi for flight ka na niyan. So i-ready mo na yung mga gamit mo, yung sarili mo, i-aki mo na yung mga kailangan mong dalhin, bili ka na ng mga kailangan mong gamitin dito sa ibang bansa, yung mga personal na gamit mo, kailangan mo ng bilhin at i-impake mo na. So, kailangan mag-ready ka na, kabayan. Kapag nakapirma ka na ng kontrata at nakapag-PIDOS ka na, so susunod niyan, kukuha na yung agency mo ng plane ticket or ibubook ka na nila ng plane ticket. So, yun yung kailangan mong pagdaanan, kabayan, at kailangan mong tiisin. Mag-antay ka lang na dumating yung visa mo. Kasi may mga agency na hindi agad-agad sila makapag-process. Kumbaga yung papilis mo rin na ilaliman sa sobrang dami din ng aplikante. So kailangan, kabayan, i-follow up mo lang, tapos hintayin mo na lang talaga. Kasi kapag dumating na yung visa mo at nakapirma ka na ng kontrata, so mabilis na lang yun, kabayan. So 3 months talaga ang kailangan nating hintayin kapag mag-apply tayo sa ibang bansa. So yun yung sagot ko sa tanong mo, kabayan. Sana na-explain ko ng maayos at nakatulong ako sa iyo. Yun lang, kabayan, yung ma-share ko sa inyo for today's video. So napakahirap talaga ang mag-a-apply pa lang. Sa pag-a-apply mo pa lang, kailangan mo nang habaan yung pasensya mo. So ilang months din yun na pabalik-balik ka sa agency para i-process yung papilis mo, para legal kang makarating dito sa ibang bansa. At pagdating dito sa ibang bansa, magtitiis ka na naman din ng 2 years. At wala pang kasiguraduhan kung ang madatnan mo dito ay mabait ba, kung ano yung ma-experience mo dito sa ibang bansa. So, ang isang OFW ay walang kasiguraduhan. Isa siyang trabaho na walang kasiguraduhan. Yun yung realidad ng isang OFW, domestic helper. So, napakahirap ng isang OFW. So, hindi basta-basta, kabayan. Kaya kung ikaw ay mahina ang loob mo at iyakin ka, huwag ka na lang mag-apply dito sa abroad. So, kailangan pag nag-apply ka dito sa abroad, kailangan sa pag-apply mo pa lang, habaan mo na yung pasensya mo. Lalo na kapag ikaw ay first time. Kasi dito sa ibang bansa, marami kang kalaban. Kalaban mo yung homesick. Pinaka number 1 na kalaban mo yan. Kasi dito sa ibang bansa, tahimik talaga at wala kang ibang gagawin kundi magtrabaho araw-araw. Hindi ka rin makakalabas. Hindi ka basta-basta makalabas. So, hindi ka basta-basta makabili kung ano yung kailangan mong bilhin. At mahirap talaga. So, homesick, marami kang may experience na mga problema sa pamilya mo, dito sa employer mo. So, kailangan talaga malakas yung loob mo. Diyan pa lang sa Pilipinas, pag nag-apply ka, so kailangan talaga malakas yung loob mo. Kailangan matapang ka, kailangan physically, mentally, and emotionally fit ka na mag-a-apply. So kapag physically, mentally, at emotionally fit ka, makakayanan mo yan. Makakayanan mo ang buhay abroad, kabayan.
So, kailangan pag-isipan mong maigi. Kailangan maraming beses mong pag-isipan kung ano ba talaga yung desisyon mo, kung yun ba talaga yung desisyon mo, kung buo na ba talaga yung loob mo. Kasi pagdating dito, puro trabaho, trabaho, trabaho ka na lang araw-araw hanggang sa matapos mo yung 2 taon. Kung swertihin ka sa amo. Pero kung ang madatnan mo dito ay salbahe yung amo mo, so yun yung magiging problema mo rin. So, walang kasiguraduhan ang pagiging OFW. Kaya mag-isip talaga kayo ng ilang beses bago kayo mag-apply sa legal na agency. So, yun yung may advice ko sa mga first time at sa mga kababayan natin na gustong magtrabaho abroad. Pag-isipan nyo talagang mabuti kasi ang pag-a-abroad ay hindi basta-basta. Marami kang dapat isacrifice, marami kang dapat tiisin. Hindi ka lang magtitiis sa ugali, magtitiis ka sa weather nila dito, sa pagkain nila dito, sa salita nila, makikisama ka, at marami kang kailangang isakripisyo. May iwanan mo yung pamilya mo. Totoo yung mga sinabi nila na may pera dito sa abroad. Pero kailangan lang magtiis ka talaga, magsakripisyo ka talaga sa maraming bagay. So kapag may pangarap ka at gusto mong maabot yung pangarap mo, go ka lang, mag-apply ka. Pero kung mahina yung loob mo, iyakin ka at mabilis kang ma-homesick, huwag ka na lang mag-apply kabayan. Kasi dito sa abroad, ito yung buhay na marami talagang kailangang isakripisyo. So maraming salamat sa inyong panonood at suporta. At huwag kalimutang i-like kung gusto nyo ang mga ganitong topic. Mag-comment kayo sa baba kung ano po yung tanong nyo about this topic at pakishare na lang para makatulong ako sa iba. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe. At pakihit na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa panonood at God bless sa ating lahat.